At ito na nga ang ating pangalawang kukak, mga paps. Ito na naman yung gagawin natin. Magluluto na naman tayo ng palakang bukid. Ngayon ay adobo, no? Adobong pinatuyo. Yan, masarap yan mga paps kasi crispy, malinamnam, malutong. So ang unang gagawin natin ngayon mga paps, eto, pinagsabay-sabay natin yung mga ricado dyan, no, sa ating palakang bukid. So imamarinate lang natin siya, no, ibababad natin siya, titimplahin na natin yan sa isang kaserola. Tapos ibabad lang natin siya ng mga, siguro mas maganda yung mga ilang oras, 3-4 na oras, mga ganon, para mas lalong manunuot yung lasa niya. Kung mas maganda pa nga overnight kaso umaga naman kasi ngayon, kaya mga 3-4 na oras yun, pwede na yun mga paps. So yan lang ginagawa natin, nilagay natin lahat ng mga ingredients, no, andyan na yung sibuyas, bawang, laurel, pamintang durog, bechin, asin. Yan, kakalagay nga lang ng asin natin. Tapos meron din tayong toyo at suka. Tapos meron ding oyster sauce, no? So hindi po tayo hindi po sponsor yan, nabubulol ako. Hindi po sponsor yan ng Maggi, pero baka Maggi, baka naman. Anyway mga paps, so ito na nga, nilagyan na natin ng oyster sauce yan. Tapos lagyan na natin ng toyo at suka, and then inimix na natin. Mas masarap i-mix siya kung kakamayin na natin yan mga paps. Andun yung lasa no, masarap kasi pagka yung minamassage mo siya ng kamay, no, minamarinate mo siya, hinahalo mo siya, nagamit ang kamay mo, yung mga ganyang klaseng pagmamarinate. Tapos 4 na oras mo siyang i-marinate, hayaan mo lang siyang manunuot yung lasa niya dyan sa nakamarinate na karne ng palakang bukid, no? And then pagkatapos niyan, saka na natin siya lulun doon sa ating kawali pag mainit na. Diretso na yan, kasama na yung marinade niya. So pakuluan lang natin siya. Ayan, ganyan lang sa mga ginagawa ko. Yan, diretso na yan. Tapos pakuluan mo lang siya hanggang sa matuyo yung niya, sabaw. Tapos pagkatapos yan, lalagyan natin siya ng mga paps, mantika, no? Para parang maprito din siya, magiging crispy din. Pag sinipsip mo yung buto niya, ang lasa mga paps. Mapaparami ka ng kanin, kahit bahaw pa yan, ubos yan mga paps. So ganyan lang ginagawa ko mga paps after niyang mamarinate ng 4 hours. So yan, niluluto ko na siya, hinayaan ko lang siyang kumulo dyan, tatakpan ko lang yan. Tapos mamaya maya i-check na natin yan pag wala nang sabaw yan, diba? Tingnan natin, ayan. Wow. Ayan na, muntik na, kunti na lang, ayan, kunti na lang yung ating sabaw niyan. So sa mga oras na yun mga paps, maglalagay na kasi ako ng mantika, kasi nga matutuyo na siya para hindi naman masyadong didikit dun sa kawali, no, yung ang ating karne. So lalagyan na siya ng mantika, yan, nalagyan na siya ng mantika dyan mga paps. So hayaan lang natin siya maprito para maging crispy. From time to time naman, hinahalo din natin yan para hindi masusunog yung ilalim, para mababaliktad din naman siya mga paps. So ayan, diba, ang sarap. Tingin pa lang talagang mapapatakam ka na ay nako, ang sarap naman talaga ng ganyang klaseng luto mga paps. Exotic food, palakang bukid, no? Ayan na yung pang finale mga paps. Yun na yung resulta niya, no? Yun, ay nako, ilabas ang gin, pero hindi, ilabas ang kaning bahaw. Yun ang ating babakbakan, diba? Napakasarap nga naman talaga nito mga paps. So dahil naluto na nga ito mga paps, no, ito na, so ito na kakainin na natin yan. Adobong pintuyo mga paps, yung ating palakang bukid. Haha.
Wow. Yung isa, niluto natin ng ano yun, halang-halang. Mm, lasa. Kamay-kamay na naman tayo nito mga paps. Mhm. Sarap talaga ng adobong ano, palakang bukid. Ang lasa siya mga paps. Kasi nakababad siya sa ano, nakamarinate kasi siya. Hmm. Sarap. Kapag ganitong mga luto, napaparami ako ng kanin. Kahit bahaw. Grabe. Sarap. Oh my goodness.
yung lasa, pati yung buto.